Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusin content. Isang gatas na naman to mga kaplastik at umatikabo na dekalibre ang ating tatalakayin ngayong gabi. At ngayong araw na ito mga kaplastik. At as of now, nag-birthday nga pala ang kanyang nanay na si Nanay Remedios Mangusin. Noong Nobyembre 24, taong 2025 mga kaplastik. Ni Haniho man lang, wala man lang live stream si Norman Mangusin about sa kanyang nanay. Sa halip, ito po yung kanyang mga mensahe na araw-araw niyang bukang bibig sa kanyang social media accounts. So panoorin natin ng video. Yung pong ginagawa natin ngayon. At salamat sa pag-iidolo po sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Tayo po ay pananatilihin nating maging mabuting tao, hindi lamang sa ating sarili, kundi hindi lamang sa mata ng tao, pati sa mata ng Diyos. Opo. Yung pong ginagawa natin ngayon, itong mga nakaraang panahon, tayo lamang po ay gumaganti sa pangwawalangya, pambabastos sa atin, na isang grupo ito ay grupo ng mga sindikato. Grupo po, Genius Group po ito eh. At saka kasama na ho dyan si Makagatas. Corroborated ho sila eh. Opo, sama-sama ho yan. At syempre, pati yung sasakyan na umikot sa akin, yung may-ari ng sasakyan na ho, dinamay na ho natin sa kaso yan. Kasi nga ho, pagbabanta ho sa buhay ko yan. Finally ho, naisampa na ho natin. God bless you and maraming salamat. Yan na nga masakit dun eh. Dinamay mo pa ang Diyos sa iyong mga sinasabi, mga kaplastik. Pero lingid sa kaalaman mo, Norman Mangusin, nag-birthday ang iyong ina na hindi nyo man lang pinahapyaw ng bati. Hindi ka man lang nagpalipad ng pera para magpadala doon at magbigay ka man lang ng kahit konting regalo o kahit man lang pambili man lang ng lumpiang Shanghai, mga kaplastik. Para katunayan, mayroon akong isang video na sineselebrate ang birthday ni Nanay Remedios nang wala si Norman Mangusin. At ang mga remains na nagse-celebrate ng kanyang birthday ay ang mga natitira niya talagang kamag-anak, mga kaplastik. So panoorin natin yung isang video na sinare naman ni Pod Genius Vlog. Na ang sabi niya dito mga kaplastik share na share sa public ang birthday ni Nanang Remy at Tatang Gilbert. Tapos iiyak kayo pa na share. Diba? 70th birthday ni Nanay Remy. Diba? Pero hindi man lang na-recognize ni Norman Mangusin na batiin ang kanyang ina na dahilan kung bakit siya nag-exist dito sa mundong ibabaw. Mga kaplastik. Sana nga kung mababalik lang ang time machine, mga kaplastik. Itong mga araw na binubuo si Norman Mangusin, dapat pinutok na lang sa labas ni Tatay Gilbert. Yung kanyang shimod, di ba? Noong mga panahong binubuo niya si Norman Mangusin. So panoorin natin yung video madrama, mga kaplastik. Uncle, I love you. I just want to say that I'm really so lucky that you're my mom. Nag-rest ka. Kasi ka tinagbalik ni nanay ko. Nung bata ako, Grabe na may iyak na yan. alam niyo na walang-wala kami. Pero may nanay akong nagturo sa akin na anak, ganun mangyari.
hindi yung kahirapan na magdadala sa pangarap mo, kundi yung paniniwala mo sa Panginoon. Alam niyo ba na proud ako sa nanay ko kasi kahit saan kami pumunta, kinikis ko yan, pinagmamalaki ko yan sa maraming tao na nanay ko yan. Alam mo bakit? Ang nanay ko, sinakripisyo niya ang lahat. Nakita ko yung hirap, nakita ko yung mga bagay na kaya niyang ibigay, kaya niyang gawin para sa kanyang mga anak. Kaya sabi ko, one time, noon nanay ko, umiiyak siya, nakita ko umiiyak. Siyempre bata ako, tanong ako. Sabi ko, Nay, bakit ka umiiyak? Wala ito anak. Pero habang lumalaki ako, na-realize ko na yung nanay ko pala nahihirapan. Pero ayaw niyang ipakita sa mga anak niya yung paghihirap niya. Nakita ko yung nanay ko na minaliit, tinapakan ng ibang tao, binaliwala, at sinabihan ng mga pasakit na salita. Pero sabi ko nun, Nanay, pangako ko sa iyo, lahat ng bagay makakamit ko sa buhay ko. Ikaw ang unang-unang kasama ko kayo ng tatay. I am just very lucky to be a son of my mom. Kasi sabi ko sa sarili ko lagi, ano pa ba yung purpose ko para mabuhay? I wanna share something. Yung pagmamahal ng nanay ko, pagmamahal niya sa maraming tao, yun yung na-adapt ko. Ang nanay ko lagi na sinasabi, Nay, mag-birthday ka. Kain tayo sa labas, ayayin mo yung mga friends ko. Anong sabi ng nanay ko sa akin? Anak, gusto ko doon sa bahay para maimbita ko lahat ng mga kaibigan ko doon. Gusto ko may ibahagi yung bagay na meron ako sa mga tao sa paligid ko. Yung pagmamahal na bukal sa puso ng nanay ko, ang lalim ng pagmamahal niya sa bawat tao. Yung pagbibigay niya ng importansya, yung pakikinig niya sa'yo, yung pagturing mo sa'yo bilang tao, napakalaki. Kasi kahit saan ako mapunta, lagi kong pinagdadasal sa Panginoon na, Lord, mahal na mahal ko ang mga magulang ko. At pangakuin ng Panginoon, kapag mahal mo ang magulang mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Tama yun. Sa buhay ko, gusto ko lang sabihin sa iyo, nanay, na hinihiling ko pa sa Panginoon na kasama pa kita sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam eh. Kaya lagi kong sinasabi sa nanay ko, ipaparanas ko sa iyo yung mga bagay na habang malakas ka pa. Ipaparanas ko sa iyo yung buhay na wala ka dati habang kaya mo pa. Kasi ayoko nang magsisi sa bandang huli. Kasi ang pagsisisi, laging nasa huli yan eh. Tama yun. Sa sarili ko, mawala man ang nanay ko at ang tatay ko. So, kung may darating man yung araw na kukunin sila ng Panginoon, hindi na masyadong masakit. Kasi alam ko, ginawa ko yung part ko, na minahal ko yung nanay ko, tatay ko nang lubos sa puso ko. Wala akong tulog, wala akong pahinga, humingi ako ng 5 araw. Ang layo ng travel ko, Australia to Pilipinas. Maglalakad pa ako dito, uuwi pa ako ng probinsya. Pero sabi ko, that's nothing. The most important for me is my presence. I want to surprise my mom. I want to surprise her. I want to give her the best birthday ever. Kasi sabi niya, first time niya pong nag-celebrate ng birthday. Never niyang naghihinayang. Kaya kalilong, si tatay lagi niyang niluloko eh. Kinakanta niya yung lagi nang hihinayang. Di ba ma? Kumakanta siya lagi ng gano'n. Pero sabi ko, Nay, huwag ka nang manghinayang. Alam mo kung bakit? Kasi hindi natin hawak ang bukas. Hindi natin alam kung madadatnan pa natin yung bukas. Pero lagi mo tatandaan, Mother, na no matter what happens, kahit anong mangyari, kahit saan No matter what happened, kayo yung lagi kong kasama. Ikaw yung lagi kong yung laman ng puso ko na dahil napakabuti mong ina, napakabuti mong nanay sa akin, sa amin, at lalo ako yung bunso, nakita ko yung paghihirap. Pero salamat at nagpakatatag ka, pinakita mo sa akin yung magiging mabuting tao, pinakita mo sa akin yung paano magmahal ng tunay sa tao, at yun ang ipinagpapasalamat ko dahil nagamit ko siya sa totoong buhay. Lumaban ako, nang in-apply ko lahat ng itinuro mo sa akin nung bata ako, at nagpapasalamat ako sa Panginoon na meron
meron akong isang ina na katulad mo. Happy birthday, nanay. I love you. Mahal kita. I'm not sure mga kaplastik kung kapatid to ni Norman Mangusin tong nagsasalita dito na naging isang OFW din siya sa Australia mga kaplastik. Hindi ko lang sure kung anong pangalan niya. Paki-comment na lang po kasi wala po akong full of context about dito sa pamilya ni Norman. Kasi nga hindi naman binabanggit yan ni na Makagago kasi hindi naman not involvedly sa mga nangyayari sa mga kagaguhan ni Norman. Na buong sinseridad na binati ng kanyang kapatid ang kanyang nanay na si Remedios at si Tatay Gilbert sa kanyang 70th birthday. 'Di ba? At nabanggit doon sa video na parang pinaringgan din si Norman Mangusin na hindi nagpaparamdam at binigyan pa ng masasakit na salita that time. Remember the things na hindi man lang nabati ni FLM, itong tarantadong hindorotot na nilalang na ito na nagbuo sa kanya ng pagkatao kaya siya nag-assist dito sa Pilipinas. Pinanganak siya para mag-scam ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, maging mga OFW and then ng mga international na tao. Niwala man lang siyang pasalamat na salamat po nay, ipinanganak mo ko at naging part ako ng mundong ito at nag-scam ako ng mga OFW. Diba? Hindi walang ganun mga kaplastik. Samantala yung kapatid niya buong sinseridad na may kasama pang luha. Diba mga kaplastik? At meron pang isa pang video yan mga kaplastik. Ito yan. Yan. Meron pang sayawan. Ito yung birthday dance na mag-asawang Gilbert at ni Nanay Remedio. Nakikita kaya ni Norman Mangusin tong kalagayan na to mga kaplastik? Pero kahit pa paano in fairness, may magandang handaan sila. Ito pa, may isa pa pang video. Ito yung mga handaan nila. Panis ka, Norman, tingnan mo. And to all visitors na po ni Nanay Remy and Sarap dekalibre. Dekalibreng ulam, dekalibreng handaan. Ikaw Norman, nabubuhay ka sa Buraot, nabubuhay ka sa dekalibre. Libreng pagkain, free meal sa umaga sa Sheraton Hotel. Samantala ito, ang ganda na ng buhay niya, huwag ka nang bumalik sa Isabela, tang ina mo. Ka nang bumalik doon, Norman. Huwag mo nang guluhin ang buhay nila. Mamuhay ka na lang mag-isa mo. Mas maganda kung sa kulungan ka na lang mabuhay, Norman. Diba? Mas bumaan ang buhay ni Remedios nung nawala ka sa kanilang buhay. At hindi na nila, wala na siyang pakialam kung ano ang iyong pagtitripan. Diba? That time. So yun, medyo mahaba na rin yung video ko. Kaya sa mga oras na ito mga kaplastik ay dedemanda na po ni Makagago, hopingly na talaga matuloy nga yung demanda kasi marami rin kasing mga nagdiduda na mga netizens na magpahanggang ngayon na hindi pa rin nakukulong. At sana po i-live stream po na katunayan talaga na talagang dadali na siya sa Bucor o kung saan man siyang impyernong dadali ng PNP at NBI. Itong si Norman Mangusin. At the same time sana idamay din si Casper at pati yung barangay captain sa Cavite. At the same time si Don Batalan na mismong pinaka-founder ng
nagnanakaw ng mga palipad nung during the pandemic time, sana idamay din nila yon. Kasi kung hindi nila idadamay yun, mga kaplastik, alam mo ang mangyayari? Makulong man si Norman Mangusin, mayroon pa rin palipad yan, mga kaplastik. Ano mo ang gagawin nila? Same thing lang as pandemic times. Magla-livestream sila ng palihim sa Zelda. Gagamitin na naman nila yung way nila. Yung dating tektik nila. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. All right. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.